mga extraordinary, napaka-rare kasi ito. Pero nangyayari. Yung temptation, ibang klase yun. Lagi yan. Araw-araw, minuto. Pero sa extraordinary, ito yung ginagawa namin. Madalas, pag may mga pasyente, like for example, infestations, binupuntahan namin ang mga bahay na merong mga maligno, may demonyo. Okay? Merong nararamdaman. May mga piyanong tumutunog na walang tumutunog. Mga kadenang hinihila. Mga gripong bumubukas mag-isa. Mga ilaw na kumukura. Pag ganon, electrician o tawagin ninyo. Food video lang yun. Huwag nyo kaming sakot agad. Okay? Yung po infestation, ang tinitira ng diablo, lugar, mga hayong, at mga bagay. Okay? Infestation niya lang ulit. Lugar, hayong, bagay. Kaya pag nakita niyo yung aso niyo, narinig niyo, umahalulong, nang wala namang nakikita, infestation nun. Yung bagay kanina, nandun lang, hindi na wala. Maya-maya, nandun na naman, infestation nun. Pero pag nakalagay yun, di mandaan at nawala, pag nanakaw yun. Yes, no? Infestation. Ang pwedeng gumanap nito, kahit sinong pare, Father Owen, Father Somar, pwede kahit na yan. Hindi nyo kailangan tumawag na exorcist. Okay? Sasabihin ko sa inyo kailan lang ng exorcist. Infestation, kahit sinong pare. Pangalawa, oppression. Pakita sa inyo na oppress. Ano to? Nagpa-check up sa doktor, may masakit, pero wala naman daw dahilan. Oppression. O di kaya, wala kang relationship na tumatagal. Lagi ka nag-depress. Oppression yun. Yun ang tinitira ng diablo. Yung panglabas na aspeto ng buhay mo. Ilang beses ka na nag-try mag-negosyo, hindi lumago. Oppression. Baka merong nagagaling sa'yo. Yes, my point. Mamaya malalaman mo. Sa number 3, magkakagaling tayo. Yun ang oppression, ha? Mga mas malaki naman ito. Pero bakit yun? Pwede ba ito ang kahit sinong pare? Yes! Magpa-pray over ka. Makumisan ka. Kasi na-oppress ka. Kaya na kahit sinong pare. Ang mas malalim din yung obsession. Hindi lang yung panlabas, kundi yung panloob na aspeto. Bulong. Meron ako isang pasyente. Pumunta sa amin. September 8, tanda-tanda yung date. Birthday ni Mama Mary. Kaya sabi ko, ikaw pang demonyo ka. Ano kanyang reklamo o complaint? Madalas daw nakakarinig siya ng bulong. Kumuha ka ng kutsilyo, laslasin mo yung lalamunan ng anak mo. Yun ang bulong sa kanya. Awa ng Diyos ay ating pong pinray over at may mga pinagawa ko sa kanya. Bumalik naman po kahit pa paano. Okay? Obsession. At kadalasan, ito po yung nagaganap sa isang nagsusuicide. Kaya yung mga nagtutulala dyan, papikin nyo, oy, ano yung isip mo?
Dami ng tulala ako. Baka magbindiya pa yan. Yan, possession. Pwede ba rin ito, pare? Kahit sinong pare? Yes! Patulong kayo sa kahit sinong pare. Baka kailangan ng counseling. Baka kailangan ng kausap. Baka kailangan ng pray-over. Baka kailangan pa-umpisa rin. So, nakita ninyo infestation, oppression, obsession, pwede yan sa kahit sino pare. Pero, kapag possession na, exorcist na kailangan. Ano yung possession? Simple po. Yung demonyo, tinake over na yung magawa ng tao. Hindi na alam ng tao nangyayari kasi possessed na siya. Pag dumating na dito, exorcist ang kailangan. Okay? Take note. Take note. Kahit kailan, hindi mo pwede mag-possess. Ulitin ko, hindi pwede mag-possess ng tao ang Diyos, si Maria, o ang mga anghel at mga santo. Huwag kayong maniniwala kapag sinabi, sinasaniba ng mahal na Belen, sinasaniba ng Santo Niño. Never mangyayari yun. Ang nagpo-possess ay demonyo lamang. Okay? Malapit na naman yung mundas. Marami na naman kayo mapapanood. Corina Sanchez, Jessica Soho, Magandang Gabi Bayan. Huwag kayo maniniwala sa mga namapanood ninyo na napoposes ng Anghel ni Maria Santo Niño. Sila po ay nandinin lang, demonyo lamang ang pwede mag-possess. Kaya pag pumunta kayo, tumapag kayo sa akin, Father, may napupunta ng Virgin Mary. Kalokohan. Never pa sa history ng mundo